Okay, no? Magandang hapon. Continue po tayo. Medyo naputol po yun kanina, mga kapatid. So, mayroon sigurong na signal interruption, no, sa ating programa. Anyway, tuloy-tuloy po yung ating pagpahayag patungkol po sa programa ng Diyos. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon, hopefully masubaybayan niyo uli. Tutuloy po ito. I-continue po natin. Kaya nga, mayroong foundation and mayroong continuation. Ang Pilipinas po, yung continuation po ng kaharian ng Diyos doon sa Israel. Kaya hindi na po Israel yung babalikan ni Kristo. Hindi na po Israel yung babalikan ni Kristo. Hindi na po Israel yung pakakasalan ni Kristo. Hindi po nangyari doon sa Israel yung marriage supper of the Lamb. Yung nangyayari doon sa Israel, yung last supper, yung katapusang panihapon, yun po yung nangyayari doon sa Israel. Dahil kung tinanggap nila si Jesus, walang last supper, marriage supper yung mangyayari. Kaya lang mga kapatid, dahil hindi nila tinanggap si Jesus doon sa cross, nagkakaroon si Jesus ng katapusang panihapon. Dahil po yung mga taong hindi maniniwala sa Kanya. Kaya bago po nangyayari yung last supper, inilipat na po niya yung kaharian ng Diyos doon sa isang bansa. Kaya kung saang bansa inilipat ni Kristo yung kaharian ng Diyos, doon sa bansa na yun, mangyayari yung marriage supper of the Lamb. At dito po yan sa bansang Pilipinas. Kaya mga kapatid, basahin natin. Mateo chapter 21, verse 33 hanggang 43 po mga kapatid. Ito po yung pagkasabi niya. According po sa parables, according po sa sambingay, sa parabola na sinabi ni Jesus patungkol po sa kaharian, patungkol po patungkol sa doon po sa Israel. Ito po yung sinasabi niya. Chapter 21, verse 33 hanggang 43. Ito po yung pagkasabi niya mga kapatid. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang tao na puno ng sangbahayan na nagtanim ng isang ubasan at binakuran niya ng mga buhay na punong kahoy sa palibot at humukay roon ng isang pisaan ng ubas at nagtayo ng isang bantayan at ipinagkatiwala yaon sa mga magsasaka at nagpapasaibang lupain. At nang malapit ng mga panahon ng pamumunga, ay sinugo niya ang kaniyang mga alipin sa mga magsasaka upang tanggapin ang kanilang bunga. At pinaghawakan ng mga magsasaka ang kaniyang mga alipin at hinampas nila ang isa. At ang isa'y pinatay at ang isa'y binato. Muling sinugo niya ang ibang mga alipin na mahigit pa sa nanguna at ginawa rin sa kanila ang gayong ding paraan. Dapat pagkatapos ay sinugo niya sa kanila ang kaniyang anak na lalaki na nagsasabi, igagalang nila ang aking anak. Dapat nang makita ng mga magsasaka ang anak ay nag-uusap sila, ito ang tagapagmana. Sabi niya, hali kayo, siya'y ating patayin at kunin natin ang kaniyang mana. At siya'y hinawakan nila at itinaboy siya sa ubasan at pinatay siya. Pagdating ng Panginoon ng ubasan, ano kaya ang gagawin sa mga magsasakayaw? Sinabi nila sa kanya, pupuksaing walang awa ang mga tampalasang yaon at ibibigay ang ubasan sa mga ibang magsasaka sa kaniyay magbibigay ng mga bunga sa kanilang kapanahunan. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga magtatayo ng gusali ay siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon. At ito'y kagilagilalas sa harapan ng ating mga mata. 43.
Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ang bansang Israel, iyon ang ubasan ng Diyos. Ang Diyos ang may-ari ng ubasan na yon. Ang magsasaka ay ang mga Sanhedrin, mga Parisiyo, mga Sadusyos, mga Eskriba at mga pari. Sila po yung mga magsasaka. Ang may-ari ng ubasan, ang Diyos. At ang Diyos umalis doon habang hinayaan niyang mamunga yung kanyang ubasan at pinabantay niya po sa mga magsasaka. Habang nasa malayo, yung may-ari ng sakahan, ng ubasan, sinugo niya ang kanyang mga alagad upang kunin ang kanyang bahin, ang kanyang share, ang bahagi po ng kanyang lupa, ng kanyang ubasan na yon. Pero itong mga magsasaka, itong leader ng mga magsasakang, mga Parisiyong mga Hudiyo, sinabi nila, papatayin natin ito. Babatuin natin. At sabi niya, itorture natin itong sinugo niya para hindi tayo makapagbigay po ng share. Pangalawa, nagpadala uli yung may-ari ng magsasaka. Pinapunta niya doon sa mga magsasaka upang kunin na naman niyo po yung share. Sinabi, ginawa uli ng mga magsasaka kung anong ginawa nila doon sa unang inutusan po ng may-ari upang kunin po yung share, yung ani. Nagalit yung may-ari. Pinadala ang kanyang anak upang iniisip ng may-ari na yung kanyang anak ay respetuhin nila, tatanggapin nila, magbigay sila ng ani doon sa kanyang anak. Pero sinabi rin ng mga magsasaka, ito yung kanyang anak na tagapagmana. Kailangan nating patayin upang hindi niya makuha yung kanyang mana. Pinalayas yung anak. Tinaboy yung anak. Pinalabas doon sa syudad at pinatay. Kaya nagalit yung ama. Nagalit yung may-ari ng sakahan. Bakit po umalis? Bakit umalis po yung may-ari ng sakahan? Bakit umalis po yung may-ari ng ubasan? Bakit niya iniwan doon sa mga magsasaka yung kanyang ubasan? Dahil umalis na po yung may-ari ng ubasan. According to Isaiah chapter 24, verse 15, umalis na po yung Diyos doon sa Israel. At dapat siyang pupurihin doon sa malayong silanganan. Isaiah chapter 24, verse 15. Ito po mga kapatid yung pagkasabi niya. 24 verse 15. Kaya nga luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatuwid bagay, ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos sa Israel, sa mga pulo ng dagat, wala na doon sa gitnang silangan. Nasa mga pulo ng dagat. Kaya habang umalis ang Diyos doon, pinabayaan niya po yung magsasaka upang gawin po ng maayos yung kanyang ubasan. Kaya lang habang nandoon sa malayo yung may-ari, wala na po, nandito na po sa mga pulo ng dagat. Yung Diyos sa Israel, yung Diyos ni Abraham, yung Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob, nandito na po sa mga sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat. Yung Israel, hindi yun pulo ng dagat. No? Nasa Pilipinas po yung pulo ng dagat. Composed of more than 7,107 islands po tayo, more or less. Yan po mga kapatid, mga pulo ng dagat. Kaya, habang nandoon po yung anak, sinabi ng may-ari, siguro igagalang nila itong aking anak. Pero sinabi ng mga magsasaka, ito yung tagapagmana. Ito yung tagapagmana. Papatayin natin. Ngayon, dahil ayaw magbigay po ng upa, ayaw magbigay po ng renta, ayaw magbigay po ng share, ang mga magsasaka doon sa may-ari ng ubasan. Meaning, anong dapat nilang ibigay na share? Yung luwalhati sa Diyos. Hindi na nila niluwalhati yung Diyos doon sa Israel.
Yon ang bunga na dapat nilang ibigay doon sa may-ari ng sakahan. Kaya lang hindi nila niluwalhati. Pinatay nila yung mga sinugo ng may-ari. Pinatay ng mga Hudyo yung mga propeta na pinadala ng Diyos. Pinatay ng mga Hudyo, lalong-lalo na yung anak ng Diyos na si Jesus. Kaya kung mayroong Antikristo, hindi Pilipino, hindi Roma, sila po na mga Hudyo pumatay kay Jesus doon sa krus. Sila po yung Antikristo. Hindi tayo nangangaral ng DGP ang Antikristo. Sila po, yung mga naniniwala din ngayon na doon pababalik si Jesus sa Israel. Sila po yung Antikristo dahil hindi nila alam. Ang akala nila, mananatili pa doon ang Kristo sa Jerusalem. Wala na po mga kapatid. Kaya nga sinasabi niya dito, Mateo 23:37, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo. Kaya yun po yung mga magsasakang pumapatay sa mga propeta at lalong-lalo na sa sugo ng Diyos ang kanyang anak. Dahil yung kanyang anak ang tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng Ama. Pinatay po nila. Kaya nagalit po ang Diyos. Nagalit po yung Ama. Kinuha ng Ama yung ubasan. Kinuha ng Ama yung ubasan at pinalitan yung mga magsasaka. Kaya yung kaharian ng Diyos, yung Kristong hindi tinanggap nila doon sa Israel, kinuha ng Ama at ibinigay sa Pilipinas upang dito sa Pilipinas, tayong mga Pilipino, magbigay ng share doon sa Ama. Anong dapat nating ibigay? Yung luwalhati doon sa Ama. Yun ang kailangan ng Ama, luwalhati sa Kanya. Because that is the whole duty of man, to praise His Creator. Yan po yung kailangan ng Ama na bigay po na bunga doon. Yun po yung bunga na kinakailangan ng Ama. Yun po yung bahagi ng bunga na kinakailangan niya. Luwalhatiin siya. Dahil hindi na siya niluwalhati doon sa Israel. Kaya kinuha niya at sinabi niya dito, aalisin sa inyo. Verse 24 at verse 42. At sinabi niya sa kanila, pupuksain ng walang awa ang mga tampalasang yaon. Sino mga walang awang pupuksain? Yung mga tampalasan na yon. Bansang Israel. Bakit hindi nila tinanggap yung sugo ng Diyos na nandoon na sana sa kanila? Doon sana mangyayari itong marriage supper of the Lamb. Doon sana mangyayari at hindi mangyayari yung last supper. Marriage supper sana yung mangyayari doon. Pero galit na galit ang Ama, yung may-ari ng ubusan. Kaya dahil pinatay po yung kanyang anak. Kaya kinuha ng Ama yung ubasan. At inilipat po doon sa isang bansa na magbibigay po ng totoong bunga. Nasa Pilipinas na po yung ubasan ng Diyos. Nasa Pilipinas na po yung kaharian ng Diyos. Tayong mga Pilipino ngayon ang mga magsasaka. Tayong mga pastor, mga reverend, mga apostolis, mga evangelist, mga propeta, teacher, tayo ngayon ang magsasaka sa ubasan ng Diyos. Kaya kinakailangan magbigay tayo ng luwalhati sa Kanya. Paano maluwalhati ang Diyos dito sa bansang Pilipinas sa pagpapatupad ng Kanyang kalooban na mangyayari po dito sa Pilipinas. Kaya sinasabi ni Jesus, Thy kingdom come, Thy will be done here in the Philippines. Wala na doon sa Israel. Dito na sa Pilipinas at mangyayari na po yan by 2022. Hindi na si politiko yung masusunod. Hindi na yung Pangulo natin yung masusunod. Ang Diyos na ang masusunod dito sa Kanyang minahal na bayan, piniling bayan, Pilipinas, at tayong mga Pilipino, ang kahalili sa mga anak ng Diyos na mga Israel. Hindi na sila ang mga anak ng Diyos. Tayo ng mga Pilipino sa Pilipinas, ang totoong mga anak ng Diyos. Kaya dito po ang mana ng Diyos. Tayo pong Pilipinas, ang mana ng Diyos. Kaya yung Kanyang anak, yung tagapagmana. Yung spiritual wonder boy, yun ang tagapagmana ng Diyos. Dahil yung spiritual wonder boy, yun po yung espiritu ng anak ng Diyos na pinatay doon sa Israel. Maraming umangkin dito. Sinabi ni Jesus,
pagbantay mo, daghan magadala sa kong ngalan, daghan magagamit sa kong pangalan, apan magkatibulaan. Hindi nila alam na yung isa sa pangalan ng anak ng Diyos, spiritual wonder boy. Yun po yung tagapagmana ng kayamanan ng buong mundo. Dahil yung buong mundo, pag-aari po yan ng Diyos. Hindi yan pag-aari ng isang tao. Yung totoong spiritual wonder boy, walang katawan yan. Walang specific na pangalan yan. Dahil yung totoong katawan yan, hindi pa dumating. Kaya walang saysay. Yung umaangkin ngayon na sila yung spiritual wonder boy. Wala po, mga kapatid. Yung espiritu ng anak ng Diyos, yung pipili kung sinong katawan ang kanyang papasukan. Hindi yung tao, yung pipili sa espiritu na yan. Yung espiritu ng Diyos. Dahil yun ang anak ng Diyos, yun yung Kristo, ang pipili sa kanyang katawan na papasukan sa mga araw na ngayon. Sa mga araw ito, papuntang 2022. Ang espiritu ng katotohanan ang pipili ng katawan kung sino po yung kanyang papasukan. Hindi yung mga katawan karon, hindi yung mga tao ngayon nagsilabasang umaangkin na sila po yung spiritual wonder boy, na hindi naman sumusunod yung espiritu sa kanila. Wala din. Magiging palaboy. No? Yung totoong spiritual wonder boy, sasabihin ko na sa inyo, direktahin ko kayo. Lahat ng nag-claim ng kayamanan, hindi nyo yan kayamanan. Kayamanan yan ng Diyos, mana ng kanyang anak yan, para sa bansang kanyang pinili at Pilipinas po. Kaya peoples of the Philippines, yung beneficiary sa lahat ng kayamanan sa buong mundo. Kaya hinihintay po natin yung anak ng Diyos, yung totoong spiritual wonder boy. Yung totoong spiritual wonder boy. Dahil yung white spiritual boy, nakaabang na lang po yan. Yung totoong spiritual wonder boy, iyon ang hinihintay natin. Hindi makikita sa sangkatutak na dokumento. No? Wala sa mga sangkatutak na dokumento. Yung magtatagumpay, bibigyan niya ng pangalan na bright morning star, hindi 7-star. Bright morning star yung ibibigay sa magtatagumpay, hindi 7-star. Bright morning star yung ibibigay sa magtatagumpay. Anong dapat yung pagtagumpayan? Yung makapagpatayo ng dibino gobyerno dito sa bansang Pilipinas. Yan dapat yung dapat pagtagumpayan. Kaya maraming gumaganap ngayon, maraming nag-advocate ngayon ng divine government of the Philippines. Maraming nag-advocate ngayon ng divino gobyerno. Pero yung kanilang implementation, doon lang sa kanilang organisasyon, doon lang sa kanilang reliyon, doon lang sa kanilang asosasyon. Pero yung totoong implementation ng divine government of God in the Philippines, kung saan nakaupo ngayon si PRRD na ating Pangulo, diyan din uupo yung hari ng Diyos. Kaya sarado na. Sarado na. Sarado na ang Duterte. Bakit po? Dahil sarado na si mahal na Pangulong Duterte yung nagkumpleto ng kamao. Kaya nga kamao yung kanyang sign. Dahil siya po yung nagsara ng 30. Mula kay Ramos, Irap, Gloria, Noynoy, Duterte. Kaya ito po yung kanyang sign, kamao. Dahil siya po yung nagsarado ng 30. Kaya sarado na po yung 30. Yung ating mahal na Pangulong Duterte ngayon, ang huling Pangulo sa bansang Pilipinas. Wala na pong susunod na Pangulo sa kanya dahil yung susunod sa kanya, hari na ng Diyos na magmula sa Mindanao, liyon ng Mindanao at lumad ng Mindanao. Wala sa Luzon, wala sa Visayas. Nasa Mindanao po yung lupang pangako. Kaya dito po maggagaling yung hari ng Diyos. Yan dapat yung hanapin ni PRRD, yung alas ng Diyos. Yung alas ng Diyos, si Haring David. Kaya nga, sinabi po ni Samuel, nang nagkasala si Saul, dahil nang si Saul po pinili ng Diyos, maging hari, no? Gi-honor yung sigaw ng mga tao. Sinabi ng mga tao kay Samuel, Samuel, bigyan mo kami ng hari upang magbigay sa amin ng katapangan, kalayaan, against sa ibang bansa. Sabi po ni Samuel, mayroon na kayong hari. Hindi na kinakailangan dahil mayroon na kayong hari yung Diyos.
Sabi niya, hindi kailangan namin yung visible na hari upang yun po yung aming tagapagligtas. People's choice po si Haring Saul. Kaya binigay si Saul magiging hari sa bansang Israel. Unang hari sa Israel si Saul. Dito sa Pilipinas. 2016, halos hopeless na po yung mga Pilipino. After po ni Pinoy, hopeless na po daw yung mga Pilipino. Kaya humingi yung mga Pilipino, yung sambayanang Pilipino, na Pangulo na matapang. Kaya ibinigay ng Diyos si PRRD dahil matapang siya, kamay na bakal. Pinili ng Diyos si PRRD. Kaya lang, kagaya ni Saul, hindi na-implement ni Saul yung batas ng Diyos. Yung kanyang sariling batas, yung kanyang ipinatupad. Dito po ngayon sa Pilipinas. Pinili ng Diyos si Presidente Duterte. He is the anointed one of God. Kaya lang, hindi na-maintain yung kalooban ng Diyos. Hindi na-meet po yung standard, yung criteria po ng Diyos. Kagaya po kay Haring Saul. Habang si Saul ang naghahari po doon sa Israel. Si David po, mga kapatid. Si David. Habang si Saul yung naghahari doon sa Israel, si David naka-reserve na hari ng Diyos. Dito sa Pilipinas, habang nakaupo pa ngayon si PRRD, mayroon nang naka-reserve na maghahari kapalit po ni PRRD. Yung Leon po ng Mindanao. Lumad ng Mindanao po, mga kapatid. Hindi na po taga Luzon. Kaya tapos na yung eleksyon dahil ang Diyos mayroon na pong pinili. Mayroon na pong pinili na magiging hari po ng Israel, ng Pilipinas. Mayroon na po, mga kapatid. Nang nagkasala si Saul, nagalit ang Diyos kay Saul. Nagalit ang Diyos kay Saul. Yung Espiritu ng Diyos dumating doon kay Samuel. At si Samuel pumunta doon sa bahay ni Saul. Sinabi po ni Samuel, anong ibig sabihin ng ingay ng mga tupa na ito, ng mga hayop na ito? Sinabi ni Saul, kinuha yan ng mga tao ko upang ialay sa Diyos. Upang ialay sa Diyos. Sinabi ni Samuel, obedience is better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Okay? Obedience is better than sacrifice. Sinabi po ni Saul, takot na takot ako sa aking mga tao, baka papatayin nila ako. Kaya hinayaan ko na lang silang dadalhin itong mga ninakaw nila doon. Takot na takot ako, baka papatayin nila ako. Kaya hinayaan ko na lang silang dadalhin. Pero yung instruction ng Diyos kay Saul, patayin lahat, ubusin lahat. Kaya takot siya sa kanyang mga nakasapaligid niya. Patakot siya sa kanyang mga generals. Kaya kung anong ginawa ng mga generals, nadalahig si Saul. Kaya ang Diyos nagalit hindi doon sa mga generals, doon sa commander na si Saul. Kaya ang Diyos sinabi niya, obedience is better than sacrifice sa pamamagitan ni Samuel. Kaya kinuha yung kaharian ng Israel at ibinigay doon sa kay David. Kaya sinabi ng Diyos kay Samuel, Samuel, pumunta ka doon sa bahay ni Isai. Dahil isa sa mga anak ni Isai, ang papalit kay Saul upang magiging hari sa bansang Israel. Kaya si Samuel pumunta doon sa bahay ni Isai, hindi niya kilala kung sino doon ang mga anak ni Isai na magiging hari. Kaya yung instruction sa kanya, pinalabas po ni Samuel yung mga anak ni Isai. Nang nakita po niya yung panganay, sinabi niya, ito na po yung hari ng Diyos, pinili ng Diyos. Kaya sinabi ng Diyos, stop, hindi yan. Stop, Samuel, hindi yan. Dahil yung tao pumili sa panlabas. Dahil ang Diyos pumili sa loob. Pinadaan yung pangalawa. Pinadaan yung pangatlo. Pinadaan yung pang-apat. Pinadaan yung panglima. Pinadaan po yung pang-anim. Pinadaan po yung pang-pito. Wala yung instruction ng Diyos. Sinabi ni Samuel, Isay, wala ka na bang ibang anak? Sinabi po ni Isay, mayroon pa nandoon. Nagtirador pag mga agila. Nagbakiro pag mga karniro. Nagbantay pa sa mga karniro. Sinabi ni Samuel, kunin mo, tawagin mo, hindi tayo upo
hanggat hindi dumating yung iyong bunso. Tinawag si David. At doon nakilala ni Samuel, yung isa sa mga anak ni Isay, si David. Kaya sinabihan siya ng Diyos, Samuel, tumayo ka, kunin mo yung sungay at pahiran mo ng langis. Dahil this is the one, the chosen one, the anointed one, si Haring David. Kaya yung espiritu ng anointing ng Diyos na nandoon kay Saul, umalis at lumipat doon kay David. Yung espiritu ng masama, bumagabag kay Saul, pinadala ni Jehovah doon kay Saul. Kaya yung espiritu ng Diyos na mabuti nandoon na po kay David. Yung espiritu ng masama galing sa Diyos pinadala doon kay Saul. Kaya binabagabag ngayon si Saul ng masamang espiritu. Binabagabag na po ngayon si Saul ng masamang espiritu. Upang malunasan si Saul, kinakailangan ipatawag niya si David upang magtugtog ng alpha. Upang magtugtog ng alpha. Ngayon sa Pilipinas, si PRRD bilang Haring Saul, the first president from Mindanao, the land of promise. Umalis na po yung anointing ng Diyos. Wala na po yung espiritu ng katotohanan dyan sa Malacanang, sa Senado, sa Kongreso. Wala na po. Naka-reserve na po yan. Kaya ngayon nagkakagulo na po yung mga politiko. Nagkakagulo na po yung mga leader natin. That is the Lord's doing. Kinakailangan hanapin ni PRRD yung alas ng Diyos. Kinakailangan hanapin po ng ating mahal na Pangulo kung saan na po yung espiritu ng Diyos, yung anointing po ng Diyos, kung saan na. Kagaya po kay Jesus. Sinabi ni Juan, hindi ko kilala siya. Pero yung instruction yung nagutos sa akin, kung sinong babautismuhan mo sa tubig. Kung sinong babautismuhan mo sa tubig, napapatungan po ng Espiritu Santos sa katawan po ng agila. Sa katawan po ng salampati. Sa katawan po ng kalapati. Mga kapatid, kung sinong dadapuan ng kalapati na yon, simbolo ng Espiritu, yon po yung magbabautismo ng Espiritu at kalayo. Kaya hindi kilala ni Juan Bautista kung sino doon, yung Kristo. Hindi niya kilala. Kaya yung mga tao nakalinya po. Kung sinong dadapuan po ng Espiritu sa katawan po ng kalapati, yun na pala yung Kristo. Panahon ni Samuel, hindi alam ni Samuel saan sa mga anak ni Isay yung tinawag ng Diyos na magiging hari. Hindi kilala ni Samuel. Kinakailangan nakahilira po. Nakahilira. At isa pala doon, wala doon. Nandoon pala nakareserve. Dito sa Pilipinas ngayon, hinihintay natin yung hari ng Diyos. Hindi natin kilala kung sino siya. Hindi natin kilala. Ang Diyos lang yung nakakilala. Yung Espiritu lang ng Diyos yung nakakilala. Kung magbigay tayo ng pangalan, kung hindi sumabay yung Espiritu ng Diyos, wala din mga. Ang Diyos lang yung nakakaalam. Hintayin natin yung tao na yan na ipadala po ng Diyos. Hindi po natin alam kung sino yan. Hintayin lang po natin because yan po yung ipapadala ng Diyos. Yan po yung ikakasal dito sa bansang Pilipinas. Yan po yung ikakasal dito sa bansang Pilipinas po mga kapatid. Kaya kung titingnan po natin mga kapatid, 2022. Kung titingnan po natin 2022, mangyayari na po yung malaking piging po dito sa bansang Pilipinas. At yung piging na yan, yung paghahari na po ng hari ng Diyos na kanyang ipapadala dito sa bansang Pilipinas. Kaya kung titingnan po natin mga kapatid, kung titingnan po natin, hintayin po natin yung araw na yan, na babalik, na darating yung panahon na yan, na maghahari na po yung sugo ng Diyos, mga kapatid. At yun po, yung spiritual wonder boy. Yun po yung spiritual wonder boy. Dahil si spiritual wonder boy, siya po yung tagapagmana sa lahat ng ari-arian ng Diyos dito po sa sanlibutan. Yan po, mga kapatid. Si spiritual wonder boy, hindi mo makikilala sa kasakandamakmak na mga dokumento. Mababasa mo lang dyan, pero wala dyan yung kanyang katauhan.
Wala dyan, tinago po yan ng Diyos, mga kapatid. Kaya maraming umaangkin na sila si Wonder Boy. Pero hindi nila alam, mga kapatid. Hindi nila alam na tinago yan ng Diyos. At yan po yung hinihintay natin. Kaya nga sinasabi natin kung sino yung mananalo, sinabi po sa Revelation chapter 2, verse 28. Kung sinong mananalo, bibigyan niya ng morning star, bright morning star. Hindi 7 star, mga kapatid. Walang 7 star, bright morning star. Kaya nga nang si David, nang tinamaan ng bato si Goliath, nang natamaan si Goliath ng bato doon sa noo, nakakita si Goliath ng millions of star. At doon po natumba si Goliath. Kaya maraming mga falling star mo, mga kapatid. Maraming mga falling star. Maraming mahuhulog na mga bituin upang magniningning yung bright, nag-iisang bright morning star. Yan po, mga kapatid. Bright morning star. Darating po yung bright morning star na magniningning. Hindi po yung nag-una-una na. Ug angkon na sila yung 7 star, 5 star, 3. Wala po ngayon, mga kapatid. Kung sabihin yung kayo yung may-ari ng buong arkipelago. Kung sabihin natin dahil sa titulo na yan, kalukuhan yan, mga kapatid. Dahil ninakaw yung mga lupain ng lumad. Dahil yung una po, bago dumating si Espanyol, bago dumating si Great Britain, 17th centuries, nandito na si Dato Ifugao, nandito na si Dato Maricodo, nandito na si Dato Puti, 700 AD hanggang 1300, 1200 AD. Wala pa yung Spain, wala pa si Great Britain. Kaya kung mayroong totoong may-ari ng buong arkipelago, mga lumad, hindi kayong mga banyaga na nandito sa Pilipinas, mga lumad. Kaya darating po, babalik yung gobyerno ng Diyos sa pamumuno po ng gobyerno ng lumad. Kagaya yan ngayon, kaming mga lumad, daghan ming yuta nga kabilin. Daghan ming mga yuta nga kabilin sa mga katigulangan. Kaya lang wala na'y nangabilin. Ang among yutang kabilin, wala na'y nahibilin. Abi pa lang namo nga kami pa'y tagiya. Pero sa dokumento, lahi na di ay tagiya. Oh. Sa dokumento, lahi na'y tagiya. Ingon ka, makiglawan pa ka, makig-away pa ka sa korte. Sinabi mo, kami yung lumad dito, kami yung nauna dito. Pero sa dokumento pala, mayroon nang nagmamayari. Ito yung nangyayari ngayon sa buong arkipelago. Sinasabi nila sila yung may-ari, sila yung tagapagmana, sila yung heir. Ninakaw sa mga lumad. Ninakaw sa mga lumad. Kinuha yung authority ng mga lumad. Panahon ni Dato Puti, panahon ni Dato Ifugao, ni Dato Maricodo, they are the children of God. Yun po yung mga maharlika na galing sa Israel. They are the wandering Diyos na nandito po sa Pilipinas. Dahil yun ang tagapagmana sa kaharian ng Diyos dito sa Pilipinas. Yung mga lumad na yun. Dumating si Muslim, Islam, 1381 AD. Dumating yung Islam dito sa ating lupain. Anong purpose? To Islamize the lumad. Dumating si Magellan, 1521. Anong purpose? To Christianize the lumad. Bago dumating si Islam at saka si Christian, nandito na yung mga lumad. Kaya by 2022, babalik yung gobyerno sa mga lumad. Nandyan na po yung 8371 Ipralo. Konting panahon na lang, ipatutupad na po yung batas ng lumad na yan. Yan po, mga kapatid. Ito po yung buong, this is the great jubilee. This is the great day of the Lord na yung kanyang hari. Kaya sa mga tribal leaders, dyan, hintay-hintay lang kayo, yung mga totoong tribal leaders. Pero yung mga tribal dealer, no? Marami na mga tribal leaders ngayon nga nag-deal-deal na po sa mga tribo dito sa mga politiko. Gagamitin naman yung mga tribo upang makapangmarta sa mga politiko. Mga tribal dealers, instead na tribal leaders sana. Pero darating na po yung pag-asa nating mga tribo. Dahil tayo po yung mga kabos na pinangakuan ng kaharian ng Diyos. Kaya mapalad po tayo, mga kapatid. Mapalad po tayo. Dahil tayo po sa Pilipinas, ang pinaglipatan ng may-ari ng ubasan sa kaniyang ubasan. Hindi na po
sa Israel. Tayo mga Pilipino na ngayon ang mga magsasaka ng ubasan ng Diyos. Kaya nga, tayong mga pastor, tayong mga sanhid, tayong mga pastor, apostolis, propeta, evangelist, teacher, and pastor, we are the builders of the divine government of the Philippines. Hindi si mayor, hindi si congressman, hindi si senador, gobernador, hindi yung pangulo, yung builders ng divine government of the Philippines. Tayong mga alagad ng Diyos, ang builders ng divino gobyerno ng bansang Pilipinas. Wala sa mga politiko. Hindi nila yan programa. Kaya wala sa politiko ngayon yung hari ng Diyos. Kaya walang mangyayaring eleksyon dahil ang Diyos mayroon na pong napiling maghari sa Pilipinas. This is the Lord's doing. This is now the divine intervention. Na hindi na po kaloob. Tapos na po yung political will. Tapos na po yung people's choice. Nasa God's choice na po tayo. Nasa God's will na po tayo. Tapos na po yung kamay na bakal. Nasa iron rod na po tayo ngayon. Nasa rod of iron. Tapos na po yung kamay na bakal. Rod of iron na po tayo ngayon. Sinong nagdala ng rod of iron? Si David po yan, mga kapatid. Pangbunal. Pangbunal sa mga buaya. Kaya yung Malacanang ngayon, sarado na. Sarado na po yung Malacanang ngayon. Wala nang makapasok na buaya. Wala nang makapasok na tigre. Wala nang makapasok na mga lubo. Walang makapasok na mga ulupong. Dahil yung nandoon na, leon na po ng hari. Nagbabantay na po ngayon. Yung leon po. Kaya yung perimeter na ngayon ng Malacanang, maniwala kayo sa hindi. Hindi na papasukan ng Diyos ng mga politikong may bahid sa politika. Hindi na ngayon papasukan niya ng Diyos ng mga politikong may bahid sa korupsyon. Hindi na po yan, papasukan na po niya. Yung nandyan naman sa loob ngayon, na may marami ng mga records, palalabasin na po yan ng Diyos. Palalabasin na po yan yung nandyan sa loob. That is the Lord's doing. Mayroong general cleaning po sa bahay ng Diyos. Mayroong general cleaning po sa trono ng Diyos. Mayroong general cleaning po sa Malacanang 2022. Yung lahat ng nandyan sa loob, ng mga lobo, mga ulupong, mga buhaya, palalabasin yan. Ito namang nasa loob, nasa labas na gustong papasok pa dyan ng mga lobo, buhaya, mga ulupong, hindi na po makapasok. Dahil nandyan na yung leon. Last implementer of nation, that is leon. Lumad po yan. Kaya kinakailangan po natin yung lumad. Leader under moral and discipline. Not immoral. Kaya nga sinabi ni Dr. Mungkado, I am the way of equality. Dahil gusto niya yung pantay-pantay. I am the truth of fraternity. And I am the life of liberty. Yun po mga kapatid, yung motto niya. You cannot serve human being unless you live in wisdom and morality. Hindi ka makaserbisyo sa mga tao kung hindi ka mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos in wisdom and morality. Ngayon, tayo mga Pilipino, mga anak ng Diyos. Dahil tayo ang kaharian ng Diyos, mga anak tayo. Tapos, hahayaan natin yung mga anak ng demonyo yung mamuno sa atin. Tayo na mga anak ng Diyos. Pinili ng Diyos na bansa ang Pilipinas. Tapos, hahayaan natin yung mga anak ng demonyo, anak ng yawa, yung mamuno. Ito na po yung panahon na yung anak ng Diyos mamuno sa bansang Pilipinas. Ito na po yung panahon na yung mga alagad ng Diyos magiging leader na po sa munisipyo, magiging leader na po sa region, magiging leader po sa probinsya, magiging leader na po kung saan panig sa buong Pilipinas. Mga anak na po yan ng Diyos ang mamuno. Hindi na po yung mga anak ng mga kapitbahay. No? Pilipino, yung may-ari ng Pilipinas. Mga lumad, yung may-ari ng Pilipinas. No? Kagaya nga, expected pa namin noon sa aming ancestral domain, kami pa yung may-ari. Noon pala, pagsilip mo doon sa Bureau of Land, sa LRA, ibang pangalan na yung nakatitulo doon. Giilad raming mga lumad, giilad raming mga tribo. Ang amo mga ninuno, hindi marunong magsulat. Hindi marunong magpirma, tamla ra. Ilaron ra og trisbe, og kining udong, og tinapa. No? Ingon among lulo sa una, kanang 5 ka hektarya imuha na. Trabaho ina.
Niabot si Kristiyanos kuno. Pila ka tuig na tao na ang mga apo. Pagtanaw na mo dito, bawion. Uy, nakatitulo naman. No? Giilad rami. Giilad rami sa udong og tinapa. Mora ni nahitabo karon. Ang kuno nila ang Pilipinas nga sila'y tag-iya. Buong arkipelago sila yung may-ari. 17 centuries. Gikawat nila sa atubangan sa mga lumad. Yung lupa nating sinilangan ng ating mga lumad. Kaya, kagaya po sa panahon po ni Abraham. Sa panahon ni Abraham doon sa Kanaan, sinabi ng Diyos kay Abraham, itong lupa na ito sa iyo to, at ibibigay ko sa iyong lipi. Ang dami na yung lipi kasi dami po ng mga bituin sa kalangitan. Yung Kanaan na yon. Nang nagkalaunan, mayroong gutom doon sa Kanaan. Umalis si Abraham kasama yung kanyang asawa. Pumunta doon sa Egypt. Pagbalik nila mula sa Egypt, hindi na niya makita yung lupa na yon dahil marami ng squatter. Kaya bumili na lang siya ng porsyon doon sa Mamre. Doon sa mga kakahuyan sa Mamre upang doon na lang po sila mamuhay. Bumili na lang siya ng porsyon sa lupain na ibinigay ng Diyos sa kanya. Hanggang doon ipinanganak si Isaac. Doon ipinanganak si Ismail, si Isaac at yung anim na kapatid po nila. Sa anak po ni Sitora. Doon ipinanganak si Jacob at saka si Esau. Sa lupa na yon. Dumating po sa punto sa panahon ni Jacob. Nang dumating po yung punto na may gutom muli doon sa Kanaan na yon. Umalis sila, pumunta na naman doon sa Egypt. Sa loob ng 430 years na nandoon sila sa Egypt, umalis sila doon sa panahon ni Moses upang pabalikin sila doon sa lupang pangako. Pagdating nila doon sa lupang pangako na yon, marami na rin mga squatter. Sa mata ng mga tao sa kanilang generation, hindi sa kanila yon. Pero sa mata ng Diyos, sa mga lipi yon ni Jacob at ng ni Abraham. Kaya anong ginagawa po ng mga anak ng Diyos, yung mga Israel, pinapatay po yung nandoon. Pati po yung mga Amalekites, yung mga giant. No? Sa matagal ng panahon, itong lupa nating Pilipinas, lupa ito ng mga lumad. Since time immemorial, dahil dito po si Adan at saka si Iba. Dito si Adan, si Iba, dito rin si Seth, si Enos, Kainan, Mahalid, Harid, Inok, Matusalam, Lamik, Noe. Dito nangyayari sa ating lugar ang lunop sa tibok kalibutan. Monang sa wala pa si Abraham, sa wala pa si Moses, naana si Adan din sa unang panahon sa atong lugar. Sila mo'y unang lumad din yuta. Karon, pag abot na pod sa mga lumad, sila si Ipuga, Marikudo, Puti, Dato Puti. Ang kuno na pod sa mga Baniyaga, no? Ang kuno na lang nila kasi sila'y nakapatitulo. Kalukuhan. No? Ang kuno nila kasi sila do'y may-ari ng buong arkipelago. Ang Diyos ang may-ari ng buong arkipelago. Dahil ito yung lupa na kanyang pinili para sa kanyang totoong mga anak. Kaya mayroon tayong divine wealth. Yung divine wealth na yan, maraming umaagaw kung sinong makakuha ng divine wealth na yan. Pero mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, direktahin ko kayo, yung divine wealth na yan, ilang taon na kayong gumagalaw niyan, walang nakakuha. Dahil nakareceive yan sa mga totoong anak ng Diyos. Nakareserve yan sa anak ng Diyos na tagapagmana. At mangyayari po yan, makukuha po yan sa dibino gobyerno ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Dahil hindi yan ibibigay ng Diyos sa panahon ngayon na wala pang divine government. Kurakuton gihapon na. Bisan pag pila ka trilyon na hutdon gihapon nagkurakot. Hinihintay na lang ng Diyos yung dibino gobyerno upang ibibigay niya yung divine wealth na yan doon sa divine people. At tayo po ngayon, Pilipino, ang mga anak ng Diyos. Hinihintay na lang po natin yung totoong hari ng Diyos. Hinihintay na lang natin ngayon yung totoong hari ng Diyos na si Haring David na magbibigay po sa atin ng totoong kapayapaan, kalayaan at kasaganaan. Kaya 2022, mula ngayon, sa buwan na ito, hanapin po ng gobyerno yung alas ng Diyos. Dahil wala na po dyan, wala sa mga tumatakbong politiko. Kahit anong color pa yan,
Kahit dilawan pa man yan, pulahan, putian, greenan, bluhan, ituman, no? Bisan unsa pa'y color, technique color, kahit camouflage pa yan. Wala dyan yung pinili ni Diyos. Bisan pagdaghan mga taong nagsunod-sunod ni anang politiko ha. Wala diha ang pinili sa Diyos. Mga tao na nga nagsubay sa halapad nga dalan, pero ang katapusan kalaglagan. DGP, masigpit nga dalan, jutay ra ang nakabalo. DGP, jutay panon, jutay gagmayng panon sa mga anak sa Diyos. That is DGP. Gamay lang ang nakabalo sa DGP, nga mao ni programa sa Diyos. Kaya 2022, maraming mga lagas, daming mga laglag, daming mawala, mga bituon, no? Mga halangdon ba, mga honorable, no? Honorable. Mo nang makasulod lag simbahan panahon sa kampanya, no? Musulod lag simbahan panahon sa pangampanya. Makailalag Diyos kung panahon sa pangampanya. Maglisod pa man gani ang mga anak sa Diyos, ang naana sa sulod sa simbahan, malisod pa gani maluwas unsa pata nga makasulod lang og simbahan panahon sa eleksyon. Unya, mo na'y daygon sa mga pastor, mo na'y pilion sa mga pastor nga hunahuna nila, mo na na'y kaluwasan, mo na na'y makaluwas sa Pilipinas. No? Ulog-ulog. No? Ito yung katotohanan. No? Walang saysay. Yung mga alagad ng Diyos, sumusuporta ng politiko na hindi alam yung programa ng Diyos. Ikaw na pastor, tayo mga pastor, alam natin yung plano ng Diyos, programa ng Diyos. Kaya isigaw natin, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, here on earth as it is in heaven, here in the Philippines as it is in heaven. Dahil kung matuman na yung kabubuton niya din sa Pilipinas, unsay sunod? Give us this day our daily bread. All these things shall be added unto you. Give us this day our daily bread. Kung yung kalooban ng Diyos may patupad na dito sa Pilipinas. Kaya wala nang gutom. Wala nang maghihirap, mga kapatid. Wala nang squatter. Totoo yung programa nila, kinahanglan pabahay. Mahimo na muna sulod sa unong katuig. Pabahayan ang mga Pilipino. Mahimo ni muna sulod sa unong katuig. Tagaan ni mong balay ang mga Pilipinong walay-balay. Plano ra na, pero di matuman. Kaya nga naman, unsaon nimo paghimog mga balay, mga subdivision, kung dili nimo kontrolado ang gobyerno. Dili nimo mapalit ka ng yutaa, di nimo magamit kay daghan tag-iya. Di gihapon ka kadevelop, di gihapon ka kamuntar og dagkong mga subdivision tungod kay kinahanglan paliton pa nimo ng yutaa, kay private ang tag-iya. Pero kung gobyerno na sa Dios, walay sibisan kinsang mayaman o private nga tao nga makaingon, ayaw kay ako ng titulo. Gobyerno sa Dios ang magbuot. Mahitabo lang mga plano ninyo kung kabalo mo sa tinuod nga programa sa Diyos sa Pilipinas. Kaya mga kapatid, ito po yung totoo na yung kalooban ng Diyos atin nang ipatupad dito sa bansang Pilipinas. Wala. Daghan maraming mga Pilipino ngayon, instead na pangalan ng Diyos yung isigaw, pangalan na ni politiko. No? Instead na pangalan ng Diyos yung isigaw, pangalan na ni politiko, pangalan na ni partido, pangalan na, no? Una-una nila, maingon ng isang politiko, ako na yung pag-asa ng Pilipinas. Ingon po ng isa, ako na yung pag-asa ng Pilipinas. Ingon po ng isa, ako lang yung makakuha ng kayamanan ng buong mundo. Sa kadaghan nilang nag-ingon, ako ang pag-asa ng Pilipinas. Kinsa man diha ang tumanon sa Diyos. No? Kinsa man diha ang tumanon sa Diyos. Kung itong isa sabi niya, ako yung pag-asa ng Pilipinas, ito namang isa, ako yung pag-asa ng Pilipinas. Sino ngayon ang tumanon sa Diyos sa inyong gustong mahimong pag-asa ng Pilipinas? Wala. Kaya thy kingdom come, thy will be done here in the Philippines. Kaya wala sa politiko yung kaligtasan nating mga Pilipino. Wala sa politiko. Bisan pag maayo ng mo diskurso, wala dyan. Dahil naka-reserve po. Kahit administration ka man or opposition ka man, wala dyan yung pag-asa nating mga Pilipino. Nasa kamay ng Diyos. Nasa hari po ng Diyos.
nasa hari po ng Diyos. Kaya hintayin po natin yung panahon na yan. Kunting panahon na lang, no? Ilang buwan na lang. Ano ta ngayon? December 5. Okay? December 5, December 31, ilang buwan na lang. Ay, ilang araw na lang. 26 days. No? 26 days na lang. No? Uy, pagbantay mo, December 25 kay deadline. No? Deadline ba yan daw? December 25. Oh, ay, entrance, padulog langit. Deadline, December 25. Pero 26 days na lang bago mag-2022. Makikita natin yung mga bagay na hindi natin kailanman nakikita pa. Kaya ingon si Jesus, mahitabo ang mga butang, nga sukad masukad, wala pa nahitabo sa kalibutan. Unsa man ang butanga, kanang iyahang dibino gobyerno nga mahitabo sa Pilipinas. Kung maingon ka mga dagko mga butang nga nahitabo, wa pa mahitabo, linog, gubat, kamatay, gutom, nahitabo na, nagsigiran nagbalik-balik. Pero itong gobyerno sa Diyos, wala pa mahitabo. Sukad masukad nga gipakataw si Jesus dinhi sa kalibutan. Gikan sa iyang kapanahonan, sukad masukad, wa pa nahitabo. 2022 pa lang mahitabo itong gobyerno ng Diyos. Dito naunta ni sa Israel. Pero kaya lang pinatay nila si Jesus. Kaya wala ng Kristong babalik. Okay? Wala ng Kristong babalik sa buong mundo. Wala ng Kristong babalik. Wala na musugat sa panganod. Dili tinuod nga musugat ta sa panganod. No? Kay kung musugat ta sa panganod, di anong mo sangya pamantag divine government sa Pilipinas kung musugat man lang data dito? Maingon ang tag divine government in the galaxy. No? Sabihin na lang natin divine government in Saturn. Sabihin na natin divine government in Milky Way. Wala divine government of God in the Philippines. Dahil dito siya maghahari sa ating bansang Pilipinas. Dahil tayo mga Pilipino, ang New Jerusalem na umalis doon sa Israel. Kaya magandang hapon sa mga 26 millions na nanonood po sa atin. Okay? Kasama na po yung invisible. Kasama na po yung mga invisible spirit na nanonood po sa atin. Magandang hapon, no, sa lahat-lahat. Kay Ma'am Elda Labina, kay John Patrick Abalayan, at kay Brother Jerry Iringan, at kay Ma'am Maria David, kay Atong Albaran Jainar, kay Jufel, dyan po sa may Malungon Gamay, padulong sa Malungon Dako. No? Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. No? Sa mga nanonood po sa atin ngayon. Pasensya na, medyo naputol yung kanina. Ito po, tuloy-tuloy lang po tayo. Kaya walang makapigil po sa gobyerno ng Diyos. Kahit maraming haharang dyan, kahit maraming pader dyan, wawasakin niya ng Diyos yung pader niyo dyan. Kahit sinong haharang na mga grupo sa pagpatayo ng dibino gobyerno, wawasakin kayo ng Diyos. Maniwala kayo, wawasakin kayo ng Diyos. Tamaan kayo ng kidlat ng Diyos kung sinong haharang sa dibino gobyerno ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Tukuron ang gobyerno sa Diyos, bisan pa sa masamok na panahon, bisan pagdaghang nagsamok-samok, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Matuman ang pagbuot dinhi sa Pilipinas. Magsugod dinhi sa Pilipinas. Mukailap sa tibok kalibutan. Kaya ang Pilipinas, trono sa Diyos. Kaya ang kalibutan, iyang gingharian. Pero iyang trono, Pilipinas. Ganun lang po mga kapatid. Kaya ito yung panawagan sa lahat ng mga pastors, mga reverend, mga bishops, mga saan mga founders. Maniwala kayo sa hindi.